Naku, palapit na po ang pamimigay natin sa Patok Tudok ng special maagang pamaskong handog gift packs mula sa Univet at Sari Manok. Pero bago po yan, heto muna si Doc Conrad sa KTV at iba pa. Doc Conrad, take it away! Magandang umaga po mga kanayon. Ito pong muli si Doc Conrad para sa KTV at iba pa. Ngayong umaga, pag-uusapan po natin ang tungkol sa breeding o pagpapalahi. Kung paano po natin mapaparami ang ating alagaing kambing. Ang una po dyan yung reproductive characteristics ng goat. When is the best breeding time? Kailan po tayo magpapabreed ng inahing kambing? Ang rekomendado po dyan is 10 to 12 months. Dapat po, yan po ang edad ng ating inahing kambing. Below 10 months, hindi po pwede. 10 months and above. Pangalawa po, estrus cycle. Kailan po ba maglalandi ang kambing? Pag naglandi po siya after 18 to 21 days, maglalandi po uli siya. Yun ang tinatawag nating estrus cycle. Every 18 to 21 days. At ang duration of estrus o yung haba ng paglalandi ng kambing ay umaabot po yan ng 2 to 3 days. At ang pinakamaganda po ay ilapit po natin ang breeder back sa araw-araw na paglalandi nito sa 3 days para po siguradong masampahan ito at mataas po ang porsyento na ito ay mabubuntis. Ang back-to-door ratio po ay 1:25. Ibig sabihin po nito ay kailangan po natin ng 25 heads na inahin sa isang breeder back o barako. At ang gestation period po nito o yung pregnancy period o yung haba ng pagbubuntis nito ay umaabot ng 150 days or 5 months. At sa loob po ng 2 taon, 3 beses po manganganak ang ating inahing kambing. 3 times in 2 years. At alam niyo po ba na bago marating ng isang inahing kambing ang 3 years of age ay nakakapag-produce na po ito ng 4 hanggang 5 anak o 4 to 5 kids. At ang susunod po naman ay selection criteria. Paano po ba tayo mamimili ng ating alagaing inahing kambing at breeder back? Unahin po natin yung inahing kambing. Ang mga criteria po natin, unang-una, dapat po ito ay galing sa isang lugar na kung saan parehas po ang klima doon sa lugar na pag-aalagaan natin. Nang sa ganon ay maiwasan po natin yung climatic stress. Kung native naman o mestiza ang ating alagaing inahin, kailangan po ang timbang po nito o yung body weight po nito ay hindi bababa sa 25 kilos. Yan po ang laki at bigat ng inahing kambing para kayang-kaya niya yung breeder back. Isa pa po, dapat matipuno at well-developed ang mammary glands nito para nang sa ganon ay malakas po siyang magbigay ng gatas. At isa pa, yung mammary teats. Dapat po mahaba ito at pantay para nang sa ganon ito po ay madaling gatasan. Kailangan po maganda po ang appetite ng ating alagang kambing o yung inahin. At titingnan po natin ang kanyang mata, baka may muta o mayroong clinical signs ng infection. Kasi po uso sa kambing yung tinatawag nating pink eye, yung infectious keratoconjunctivitis. At ang panghuli, dapat po huwag po tayong bibili ng ating inahing kambing sa mga auction market o merkado. Kasi po kalimitan po ang binebenta po rito ay mga reject. Kaya po dapat yung inahing kambing natin ay galing sa reliable farms. Ngayon po naman sa pagpili ng breeder back. Una po dyan, dapat po nating tandaan na ang breeder back na gagamitin po natin ay hindi po bababa sa 1 taong gulang, 1 year and above. At kailangan po ito ay sexually aggressive. Mayroon na siyang experience na sumampa sa mga inahin. At dapat po ito ay galing sa isang reliable farm at dapat mayroon siyang kalakip na pedigree record. At dapat po ito ay anak ng isang inahing kambing na mataas po ang twinning rate o yung porsyento ng pagkakambal. At ang panghuli na dapat po nating tandaan ay dapat nating palitan ang ating breeder back every 3 years para po maiwasan natin ang inbreeding. At yan po ang mga iba't ibang procedure kung paano po ang pagpapalahi o breeding o pagpaparami ng ating alagaing kambing. Sa susunod na Sabado, pag-uusapan naman po natin ang housing and fencing, pabahay at pabakod. Ito pong muli si Doc Conrad para sa KTV at iba pa.